Ma'am, during the TRICOM sa Congress, na-mention yung pangalan ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque na nasa likod daw ng pagpapakalat ng pulveron video na allegedly ay si President Marcos. Nakarating na po ba to kay PBBM? Ano po yung naging reaction niya dito? Na isa si Attorney Roque daw. Na siya daw yung nagpakalat. Oo, nagpakalat. Hindi na to, bago. At buti na lamang, may isang tao na dati nilang kaalyado na sinabi na si Atty. Harry Roque ang nagpakalat. Even before, nakita natin ito sa kanilang rally sa Vancouver, Canada. Siya mismo, si Atty. Harry Roque, ang nag-utos pa sa ibang mga kaalyado nila na ipakalat. At sinabi pa nga niya, sigurado siya, na ang Pangulo daw ang nasa video. Kung inyo marirecall ang kanyang mga sinabi doon sa Vancouver, Canada, o sa kanyang, yung kanyang mga sinabi nung sila ay nasa panahon ng balak na ipakalat itong video na ito. At sa mga previous statements din niya, sa mga interview, sinabi niya nga na ang naging daan dito para sa video na ito ay ang kasamahan niyang si Maharlika. Pinasalamatan niya to na it was made possible by Maharlika, this video. So, hindi na po bago ito sa pananaw ng taong bayan kung sino ba talaga ang naging utak o ang nagpakalat ng fake pulveron video na ito. So, does it mean that the President was not surprised when he heard about it? Dahil ito naman po ay inimbestigahan na rin po, natatandaan po natin na inimbestigahan po ito, in-evaluate din po ito ng PNP at ng NBI, at nagkaroon na rin po ng fact check at nagsagawa po ng panibagong pag-iimbestiga kung ito ay tunay o hindi, pero napatunayang manipulated ang sinabing video at may face swap. Ito ay galing din sa evaluation ng Deep Fakes Analysis Unit na part of India-based Misinformation Combative Alliance or Combat Alliance. So, hindi po ito lingid sa kaalaman ng palasyo dahil ang nais lamang po ng Pangulo ay maipakita sa taong bayan na hindi totoo ang kanilang pinapakalat na video at hindi totoo ang kanilang ibinibintang sa kanya. Ma'am, will there be any legal action from Malacanang? Nakausap natin ang Pangulo at sinabi po niya na hayaan na lang po natin ang ating mga law enforcement agencies, ang NBI, ang DOJ, ang magsagawa ng pag-iimbestiga patungkol dito. At kung mayroon dapat na managot, kung napakita talaga ang liability ng kahit sino dyan na involved, ay dapat lamang po siguro masampa ng kaso kung ito po ay makikita naman po ng DOJ at ng NBI. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin, kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic.